Huwag natin kakalimutan ang nakaraan. Si Sara Duterte, napilit pinababagsak ng Administrasyong Marcos ang dahilan kung bakit nandyan si Marcos sa Malacanang. Iiyak na naman kayo. Tingnan nyo naman ang nakaraan. Basahin nyo ang mga news. Panoorin nyo yung mga news noong taon na nagmamakaawa si Bongbong kay Sara Duterte na gawin itong Vice Presidente. Di ba? Oh. Huwag nating kakalimutan yan. Bakit? Maghanap kayo, mga iyakin kayo, ha? Kayong mga iyakin, maghanap kayo ng isang news item na si Sara Duterte pumunta sa Ilocos o hinanap si Marcos para magmakaawa na gawin siyang Vice Presidente nito. Kung may mahanap kayo, kami ang iiyak. Oh. Ngayon, marami kaming patunay. In fact, halos tumira na si Bongbong Marcos sa Davao para sundan kung nasaan man ang Vice Presidente para kausapin na gawin itong Vice Presidente. Nang pinagbigyan si Marcos at siya yung pinatakbong presidente, kasi inoffer yan. Inoffer ang pagiging Vice President kay Martin Romualdez dahil ayaw talagang tumakbo ni Sara Duterte. Pinilit. Pinilit lang nila talaga. Inoffer ni Sara Duterte yung pagka-Vice Presidente kay Martin Romualdez. Anong sabi ni Martin Romualdez? I'm already happy of being a legislator. Yun pala, meron silang laro na gagawin na magpinsan. Merong nasa Kongreso, meron nasa ehekutibo. Tapos, ang buto-buto. Sa mga iyakin dyan, pinipilit nyong pabagsakin ang Vice Presidente. Ginagawan nyo ng lahat na yata ng istorya. Lahat na ng kahindik-hindik kagilagilalas na istorya. Pero hindi kumakagat sa mga taong marurunong, matatalino, at may paniniwala sa mga Duterte. Bakit? Malayong mangyari yung sinasabi ninyo. Pero kami na nag-aakusa at nagsasabi ng mga katiwalian ni Marcos, meron kaming pruweba mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Tingnan ng iyong sarili, suriin nyo ang iyong ginagawa. Ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala? Kita nyo? Kahit yung kanta, tumutugma na. So sa mga iyakin dyan, na kung ano-ano na lang ang sinasabi, tandaan ninyo, ang Vice Presidente ayaw tumakbo. Pinilit ni Marcos dahil kailangan niya yung pangalang Duterte para ma-legitimize yung kanyang claim na siya ay hindi corrupt. Di ba? Paano? Umiyak lang muna kayo, ha? May sayad ang bayot na trinaydor ng kanyang ina. Ina mo.